Bakit ka pa bumalik dito? Dinig kong may nagsalita sa likod. Pumikit ako ng mariin at bumuga ng hangin bago hinarap ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Natatarantang iniwan ako ni Nesha at Lily na may sinenyas ang senyora sa kanilang dalawa. Kaagad na kumalubog ang puso ko sa kaba. I'm asking you. Don't be asked again. Mariin niyang pag-iingles. Nakita po ako ni Rafael. Hindi po ako bumalik sa... Liar! Kung ganun, bakit ka nandito ngayon sa bahay niya? Alam mong may asawa at anak na yung tao, pinapatulan mo pa? Wala ka pang hiya. Ginagamit mo pa talaga si Rafael para maiahon ka niya sa kahirapan. Hindi ko po kailangan ng pera ng anak niyo. Kung gusto niyo po hawakan ng pera niya para walang maibigay sa akin ay gawin niyo para sa ikatatahimik ng buhay niyo. Ni sentimo wala akong hiningi sa anak niyo. Lahat ng pera ko dati ay pinaghirapan ko mismo. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kaya pati panlalandi sa anak ko ay ginawa mo? Ano bang gusto mo, Daniela? Para muli kang umalis sa buhay niya. How much? Name your price so I can give it to you immediately. Alok niya sa akin. Hindi po mababayaran ng pera niyo ang kasiyahan ng mga anak ko kasama ang ama nila. Kung ayaw niyong nandito kami, aalis kami pero kapag sumama si Rafael, wala na po kami doon. Walang hiya ka. Hindi ikaw gusto ko sa anak ko. You're just a maid and nothing while my son is a very successful person. He deserved more than you. Hindi ako papayag na mababagsak lang siya sa may hirap na kagaya mo. Sambit niya habang mariin akong tinitigan. Wala na ba kami karapatang magmahal ng mas mataas sa amin? Kasalanan na ba kapag ang isang mahirap ng mahal ng isang mayaman? Hindi naman matuturuan ng puso kung kanino ito titibok. Kung pwede lang pigilan, matagal ko nang ginawa. Kasambahay lang ako pero matino ang trabaho ko. Wala akong tinatapakan tao bagkus kami pa nga ang gumagawa ng mga gawain na dapat sila ang gumagawa. Si Rafael po ang pagsabihan niyo niyan. Right, I already said that to him. Pero ano, nandito pa rin siya sa babaeng nanghuhutot sa kanya ng pera. Nagpapakatanga at nagpapauto. Masaya na ako umalis ka ng bahay pero bumalik ka pa rin. Nastatwa ko sa kanyang sinabi. Hinihimay ko ang bawat salitang binitiwan niya sa aking isipan. Ang ibig niyang sabihin na may sinabi na siya kay Rafael. Siya ba ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Rafael? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Hanggat maaga pa, umalis na kayo ng anak mo dito. Hindi ko kayo matatanggap kahit kailan. Mataas na boss niyang sabi bago ako iniwan sa bakuran na gulat pa din. Kung siya nga ang rason bakit niya ginawa ang bagay na yun. Bakit niya ako dinumihan sa utak ng anak niya? Dahil ba isa lang akong katulong? Dapat isang mayaman din ang makakatuluyan ni Rafael kagaya ni Sofia. Kung yun nga, malamang talo ako. Wala akong maipagmamalaki. Wala. Nakatulala ako na dinidiligan muli ang mga pananim nang bumalik na sina Nesha at Lily. Nagsisikuhan pa sila kung sino magtatanong sa akin kaya inunahan ko na. Ayos lang po ako, Nesha. Lily. Natapos sila sa pagsisukuhan at lumapit si Nesha sa akin. May ginawa ba si senyorita sa'yo? Sabi kasi sa akin ni Sir, kapag sinaktan ka daw ni senyorita, paalis yun na siya dito. Wala naman, maayos naman ako. Tipid kong sabi habang nagdidilig. Maldita talaga yung si ma'am, masyadong perfectionist. Kailangan pulido lahat. Nakakatakot din ang muka, parang ipinaglihis aswang. Singit ni Lily. Kaagad naman siyang sinaway ni Nesha. Baka marinig ni Senyora. Yang bibig mo, Lily. Baka bumuga na naman ang matandang iyon. Huminto siya tumingin sa akin. Sa susunod, sabihin mo sa akin ang ginawa sa iyo na senyorita para masabi namin kay Sir. Para mapaalis na siya dito. Ayaw din namin siyang makasama. Dalawa sila, ni Miss Sofia at ang supladang anak na si Charmaine. Ang sarap nilang pag-uuntugin. May panggigigil pa sa boses ni Nesha. Ang boses mo, baka marinig ng dragon. Si Lily naman ang sumuway kay Nesha. Hindi na ako nagsalita, tinayaan silang magdadaldalang dalawa. Tinapos kong aking ginagawa bago ako nagtungo sa silid ng dalawa. Munti ko pang masalubong sa senyora. Mabuti na lang ay nakapagtago ako. Mabilis ang lakad ko papunta sa taas at doon ko nakita ang dalawa na gising na. Nanonood ng cellphone. Nanay, akala namin umalis ka na. Wika ni Chloe nang makita ko. Pwede ba yun? Kung nasan si nanay dapat nandoon din si Chloe at Clyde. Good morning. Sabay halik ko sa pisngi ng dalawa.
Lalabas na sana ako, nanay, kaso nakita ko si Lola sa labas kaya bumalik na lang ako. Iiyak sana ako kaso nandito naman si Clyde. Sabi niya po protektahan niya ako kay Lola. Boses batang sumbong ni Chloe. Kaya nagtaka din ako kung bakit hindi pa sila lumalabas. Kadalasan ay nasa mesa na sila ganitong oras. Kumakain ng agahan ngunit ngayon ay nandito sila sa silid at nagkukulong dahil takot na makita sa senyora. Pinahinto ko muna sila para makapag-agahan na. Binaba ko sila sa kama at bumaba na ng ikalawang palapag. Nasa mesa na kami at walang kumakain. Wala ring katao-tao. Inayos ko ang pagkakaupo ng dalawa at tinimpla ang kanilang gatas. Pinainom ko yun sa kanila at pinaubos nang may narinig kaming pumasok sa malaking pintuan ng bahay. "Where's Daddy, Yaya?" Tinig mula sa bata ang aking narinig. Sunod-sunod na yapak ang narinig ko hanggang sa makita ko na kung kaninong boss iyon ang galing. "Who are you?" Sambit ng batang babae. Nakasuot ng kulay pink na dress. "I ask you, who are you?" Pag-uulit niya sa kanyang tanong. Umawang lamang ang aking labi at hindi alam kung ano isasagot sa kanya. Hakmang magtatanong siyang muli nang hinawakan ng isang pamilyar na babae ang kanyang braso kaya napalingon ng bata doon. Nagtama ang paningin namin ng babae. Ang babaeng pinakasalan ni Rafael, si Sofia. "Daniela, nandito ka pala. Kaya pala." Huminto siya sa pagsasalita at napatingin sa dalawang umiinom ng gatas sa mahabang mesa. "Anak mo?" Tanong niya. "Oo." Yun lamang ang lumabas sa aking bibig. Sabay silang lumapit ng kanyang anak sa amin. Nakahalukip-kip ang bata na nagngangalang Charmaine dahil nakita ko na ito noong iniwan ako ni Rafael sa Club Hayden. Umupo siya sa harap ng dalawa at mariin na tiningnan si Chloe habang ang anak ko naman ay ngumingiti sa kanya't ikinakaway pa ang kamay. "So, this is the reason why Rafael is here in Isla Fera. Nandito siya sa kabit niya at mga bastardo niya." Pakawala na Sofia nang makalapit sila sa amin. Kaagad ako naalarma dahil sa mga binitawan niyang salita. Hinarap ko ang dalawa na nakatingin kay Charmaine at parang hindi narinig ang sinabi ni Sofia. Nakahinga ako ng maluwag doon. Ayokong makarinig sila ng mga salitang iyon, lalo na't mga bata lang sila. "Kung gusto mong pag-usapan niyan, Sofia, huwag sa harap ng mga anak ko." "Bakit? Maririnig nila na anak sila sa labas ni Rafael? Totoo naman ah. Bakit ka pa bumalik sa kanya, Daniela? Wala ka na bang maipakain sa dalawa kaya nang huhutot ka na naman ng pera sa asawa ko? Such a gold digger." Mariin akong pumikit bago ko kinuha ang dalawa at pinababa sa upuan. Hindi ko na inaksaya pa ang oras na imalagi namin dahil umalis na kami at pumuntang ikalawang palapag. Kaagad na nagtanong ang dalawa kung sino ang mga iyon ngunit hindi ko sila sinagot. Wala din naman akong isasagot sa kanila dahil ayokong sabihin ang totoo na asawa iyon ng kanilang ama. Buong umaga ay nasa loob lang kami ng silid na iyon. Gustong gusto kong tumawag kay Rafael at sabihin sa kanya na aalis na kami sa bahay niya dahil nandito si Sofia ngunit hindi ko naman magawa-gawa dahil baka puspos ang trabaho niya. Isa pa, ang dalawa ay magtataka din sa mangyayari. "Nanay, nagugutom na po ako," sabi ni Clyde. Simula kaninang umaga hindi pa kami kumakain dahil nandito lang kami sa silid. Maging ako ay gutom na din. Iniinda ko lang para hindi kami makalabas dito. Walang kahit anong pagkain sa silid na ito kaya kailangan talagang lumabas. "Nanay, ako din. Gutom na ako. Kanina pa tayo dito, hindi tayo umaalis." Maging si Chloe ay nagreklamo na din. Napakagat ako ng labi kahit ayokong lumabas. Kailangan dahil gutom na silang dalawa. Hawak-hawak ko ang kambal nang lumabas kami ng silid. Kumakabog ang aking puso kahit nandito pa lang kami sa taas. Bumaba na kami nang makarinig kami ng halakhak mula kay Charmaine. Nanonood siya sa malaking iPad habang nakadapa sa sofa. Tinuloy namin ang paglalakad at nakarating din kami sa hapag. Inasikaso kami ni Lily at Nasha. Walang nagsasalita sa kanila dahil malapit lang din si Sofia. Maingat ang bawat galaw ko sa paglalagay ng pagkain sa plato ng dalawa. Nagsisimula na kami sa pagkain. Ang halakhak lang mula kay Charmaine ang nagbibigay ingay sa buong bahay. Nauna ako natapos sa dalawa. Nakatitig lang ako sa kanila habang kumakain. Ilang minuto pa ay papalapit na rin silang matapos. "Tapos na ako, nanay." Sabay lapag ni Clyde ng kanyang kutsara sa plato. "Ako din." Si Chloe ang sumunod.
Inayos ko na ang pinagkainan namin. Akmang bababa sana si Chloe sa kanyang inupuan nang sinaway ko siya. Kaya bumalik siya sa pagkakaupo. Nagpresenta na ako kina Lily at Nasha na ako na ang bahala sa pinagkainan namin. Ako na nagligpit ng lahat hanggang sa maayos na muli ang ibabaw na mesa. Pinababa ko na ang dalawa sa kanilang inuupuan. Akmang aalis na kami sa hapagkainan nang dumating si Sofia. May dala siyang 2 basket na puno ng damit. Noong una akala ko damit namin at pinapaalis na kami. Do this. Do the laundry. Laban mo ng maayos. Walang punit, walang lahat. Kung ano ang kulay at ganda niyan, ganun mo ding ibabalik sa akin. Inilapag niya iyon sa sahig. Hastang magsasalita na ako nang naunahan ako ni Nasha. Naku ma'am, hindi po katulong si Daniela dito. Ako na lang po maglalaban yan. Luminya ang kilay na Sofia sa sambit ni Nasha. Katulong siya noon hanggang ngayon. She will do this laundry. Huwag niyo siyang tulungan. Sabay turo niya kina Nasha at Lily. Wala nang nasabi ang dalawa at yumuko na lang. Muli akong tiningnan ni Sofia at sinipa ang 2 basket bago lumisan. Nilandasan ko muna ng tingin sina Nasha at Lily. Umiiling ang dalawa sa akin. Wala na akong nagawa. Kinuha ko na ang 2 basket. Dahil kung ito ang paraan para tantanan niya na ang dalawa, sa salitang iyon ay gagawin ko. Kaya kong magpaalila sa kanya. Huwag lang sabihan ng masasama ang mga anak ko. Huwag kayong aalis dito. Huwag lalabas. Paalala ko sa kanila nang makapasok kami sa silid. Nanay, gusto ko pong makalaro ang bata. Nakangiting sambit ni Chloe. Umiling ako. Hindi pwede. Si Clyde lang ang kalaro mo. Huwag kang aalis dito. Kayong dalawa. Mariin ang bawat sambit ko. Baka ano pa mangyari sa labas kapag pinayagan ko sila. Mas mabuti nang dito lang sila para mapanatag ako. Malungkot na tumango si Chloe. Maging si Clyde ay tumango rin sa aking sinabi. Sumalampak ang dalawa sa kama bago ko sila iniwan doon. Bumalik ako sa baba at kinuha ang 2 basket bago nagtungo sa washing machine. Don't use the washing machine. Use your hand. Dinig kong sabi ni Sofia mula sa aking likod. Bumuga ako ng hangin at nagtitimpi sa mga nangyayari. Kahit na ayaw ko siyang sundin ay ginawa ko para sa ikatatahimik ng lahat. Lumabas ako, dala ang 2 basket. Nagtungo sa likod ng bahay dahil nandoon ang gripo at pwedeng maglaba. Kinuha ko ang 2 malaking palanggana at binuhos ang damit. Binuhay ko ang gripo at nagsimula na sa paglalaba. Habang naglalaba ay dinig kong may naglalakad papunta sa aking gawi. Nilingon ko iyon at nakita si senyora na pinapaypayan ang kanyang sarili. Hindi ko danikita ng tingin sa kanya. Ibinalik ko iyon sa aking nilalabahan. You think magiging prinsesa ka sa bahay ng anak ko? Masyado kang ilusyonada, Daniela. Hanggang katulong ka lang talaga. Nothing changed. Just a maid. Sabi niya at naglakad din paalis. Nangilid ang luha ko habang kinukuskus ang damit. Ilang beses akong lumunok para mapigilan ang paglaglag ng luha sa aking mata. Ngunit hindi ko kaya. Lumandas na iyon sa aking mata. Palihim akong umiiyak habang naglalaban ng damit. Daniela, dinig ko sa likod ko. Kaya minadali ko ang pagpunas ng aking mata gamit ang braso. Ayos ka lang ba, Daniela? Tanong ni Nasha sa akin. Pilit akong ngumiti at tumango. Oo, ayos lang ako. Kaya ko to. Mas marami pang nalalaban ko dito dati. Sabi ko pa. Nasha, pwede bang huwag mo sabihin kay Rafael ito? Malungkot na tumingin si Nasha sa akin at inayos ang nakatakas na buhok sa aking muka. Kailangan ko tong sabihin, Daniela. Sabi ni Sir Rafael, wala kang gagawin dito kundi alagaan lang ang kambal. Kami ang gumagawa niyan, hindi ikaw. Sige na, Nasha. Huwag mo sabihin, please. Nagmamakaawa ko. Luluhod na sana ako ngunit pinigilan ako ni Nasha. Huwag ka na lumuhod pa. Oo na, hindi ko na sasabihin sa kanya. Alam kong labag iyon sa loob niya pero nagpapasalamat pa rin ako na sinunod niya ang gusto ko. Ayoko magkagulo pa ang buhay at ang bahay na ito. Lalo na't may 3 bata na madadawit sa mga mangyayari. Muli akong bumalik sa aking ginagawa at tinapos na ang ginagawang labahan. Umahapdi na din ang aking kamay dahil sa sabon at kuskus gamit ang aking kamay. Nakadalawa pang damit at nakita ko na unti-unting pamumula ng aking kamay. Napapikit na din ako sa hapdi nito. Tiniis ko ang sakit at tinapos ko ang mga damit. Natapos ko ang pagsasabon at sinunod ko ang pagbabanlaw.
Nasa kalagitnaan na ako ng pagbabanlaw na makarinig ako ng iyak mula sa loob ng bahay. Napahinto ako at pinakinggan ang nangyayari sa loob. Naalarma ako ng malinaw na narinig ko kung kaninong iyak iyon. Binitawan ko ang binabanlawang damit at kaagad na tumakbo papunta sa loob ng mansyon. Kitang-kita ko sa senyora na hinahampas ng tsinelas ang dalawa kong anak. Nakadapa ang dalawa sa sofa. Salit-salitan niya iyong ginagawa habang umiiyak ang dalawa. Muli niyang hahampasin sana si Chloe nang pigilan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at kinuha ang dalawa kong anak na nakadapa. Gusto kong magmura. Gusto kong magalit sa ginawa niya sa anak ko. Kahit kailan hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang mga anak ko tapos siya makahampas parang bato ang hinahampas niya. Tama na po! Sigaw ko't nilagay ang dalawa sa likod ko. Yung mga anak mo, hindi mo ba tinuruan ng magandang asal? Ang babastos! Lalo na yung anak mo lalaki. Huwag niya sasaktan ng apo ko dahil ako makakalaban niya. Galit na sabi ng senyora. Hindi po kayang saktan ni Clyde ang apo niyo. Sabi ko. Apo niya rin naman ang kambal pero ayos lang kung hindi niya tanggapin. Hindi ko naman isisiksik sa pamilya nila ang mga anak ko. Anong hindi? Isinumbong ni Charmaine na itinulak siya ng anak mo lalaki. Umiiyak sa Charmaine habang nagsusumbong sa akin, Daniela. Pero sana hindi niyo po pinagbuhatan ng kamay ang mga anak ko. Wala akong paka sa mga anak ng katulong namin. Sigaw niya bago kinuha si Charmaine na buhat-buhat na Sofia. Nakatingin lang sa akin. Sabay na umalis ang tatlo. Lumisa na sila sa paningin ko at hinarap ko ang dalawa. Kahit na masakit ang kamay kong namumula at namamaga ay binuhat ko si Chloe. Umiiyak pa rin silang dalawa. Dinala ko sila sa silid. Di ba sabi ko sa inyo wag na wag kayong umalis dito? Sabay lapag kay Chloe sa kama. Binuhat ko din si Clyde paupo doon at hinarap silang dalawa. Nanay, gusto ko po kasi lumabas kasi nabuburyo ako dito sa loob. Humihikbing sabi ni Chloe. Ano bang nangyari? Kahit na nahihirapan sa pagsasalita dahil sa pag-iyak ay sinagot pa rin ni Clyde ang aking tanong. Nilapitan ni Chloe ang bata, nanay. Tinatanong siya ni Chloe kung gusto niyang maglaro kasama namin pero sunod niyang ginawa. Sinugawan niya si Chloe at tinulak. Huminto siya at kumuha ng hininga. Wala namang ginagawa si Chloe sa kanya tapos sunod-sunod niyang sinabutan si Chloe. Nagalit ako sa kanya kaya tinulak ko siya. Hindi naman yun malakas. Napaupo lang siya. Nakita niya si Senyora doon. Doon siya umiyak at nagsumbong kaya pinadapa kami ni Senyora. Tumulo ang luha sa aking mata at kaagad ko namang pinalis. Mas ako ang nasasaktan sa sinapit ng dalawa. Ako yung nasaktan sa nangyari. Hindi ko kayang nakikita silang ginaganoon. Hindi ko nga sila kayang saktan tapos ang ibang tao sasaktan lang sila. Hindi ako papayag. Niyakap ko silang dalawa at doon na sunod-sunod na tumulong aking luha. Sa susunod, huwag na kayong lumapit sa batang yun, ha? Sunod-sunod silang tumango sa akin. Pinahubad ko sa kanila ang kanilang damit para makaligo. Doon, nakita ko ang namumulan nilang puwet. Muli, gumuhit ang sakit sa aking puso. Hindi ko na lang tiningnan iyon dahil nasasaktan ako. Dinala ko sila sa CR at pinaliguan. Muli ako nagpaalam sa kanila na tatapusin ko ang paglalaba bago tuluyang lumabas. Habang nagbabanlaw ay umiiyak ako. Umiiyak ako sa sakit na dinadanas ng mga anak ko. Umiiyak din ako sa mga nangyayari. Parang parusa ang lahat sa akin. Hindi dapat ito nangyayari sa dalawa. Pwedeng ako na lang ang saktan, huwag na ang dalawa. Kinagabihan, nasa silid kaming tatlo. Wala kaming balak na lumabas dito para na lang kung dumating si Rafael. Ako na lang ang kasama ng dalawa sa paglalaro. Kung ano-anong nilalaro namin para lang makalimutan nila ang nangyari kanina. Napahinto kami sa paglalaro nang tumunog ang pinto at bumukas. Iniluwa doon si Rafael. Kagad na tumakbo ang dalawa sa kanilang ama at yumakap. Sinabihan ko na sila kanina na huwag nang sabihin sa ama ang nangyari para walang gulo. Ewan ko kung naiintindihan nila ang sinabi ko o hindi dahil kusa silang tumango kanina. Miss kita, tatay. Sabi ni Chloe na parang walang nangyari kanina. Miss din ni tatay si Chloe.
Makakapagligo na tayo bukas sa swimming pool. Wala nang pasok si tatay, hindi na ako busy. Sabay, inalog-alog pa ang kambal sa kanyang bisig. Tumawa naman ang dalawa't yumakap sa kanilang ama. Inilapag sila ni Rafael. Ilang minuto ang nakalilipas at pumunta sa gawi ko. Pinatakan niya ng halik ang aking pisngi bago ako niyakap ng mahigpit. Miss kita, Angel. Buong araw tayong hindi nagkita. Bulong niya sa akin. Hinayaan ko siyang yakapin ako bago nagsalita. Nandito si Sofia, kasamang anak niyo. Mahinang boses kong sabi. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at nagulat sa akin sinabi. What? Aniya. Nandito sila. Nandito ang pamilya mo. Kinuha niya ang pagkapulupot ng kanyang kamay sa akin. Sandali lang, babalik ako. Huling niyang sabi bago tuluyang lumabas ng silid. Sana nga, bumalik ka. Hindi nga nagsinungaling si Rafael sa kanyang sinabi na babalik siya. Bumalik din siya kinagabihan noon. Doon siya natulog sa amin kasama ang kambal. Wala akong ideya sa namagitan sa kanilang pag-uusap ni Sofia o ng kanyang ina. Basta-basta na lang ito lumagapak sa kama namin at niyakap kaming tatlo ng kambal. Hindi ako umangal. Natulog na rin ako. Kasalukuyan ako narito sa pool area kasama ang dalawa. Naliligo sila at masayang nagtatampisaw sa tubig. Narito pa rin sina Sofia at Charmaine. Maging ang ina ni Rafael ay narito pa rin. Walang alam si Rafael sa mga nangyari kahapon. Hindi ko sinabi sa kanya dahil ayokong magkasira at masira ang pamilya nila. Kung hindi lang dahil sa dalawa ay aalis na ako dito at babalik na ng Lamienda. Kaya lang ayokong mapunit ang magagandang ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa kaya kong tiisin ay titiisin ko. Napatingin ako sa glass na dingding nila Rafael na tanaw ang kanilang hapagkainan. Biglang gumuhit ang sakit sa akin dibdib na makitang pinapakain niya si Charmaine kasama si Sofia. Nagkukwentuhan sila habang nagtatawanan. Pakiramdam ko, nakikisawsaw na kami sa pamilyang ito. Hindi ko na alam kung totoo ba ang pinagsasabi ni Rafael na mahal niya ako. Nangilid ang luha ko at inilayo na lang ang aking tingin at sa dalawa na lang itinuon. Bumuga ako ng hangin at pinunasan ng nangingilid na luha. Nanay, sama ka sa amin? Si Clyde, sabay paypay niya ng kamay sa akin. Ngumiti ako bago nagsalita. Hindi pwede si nanay, wala akong damit. Kayo na lang muna. Sabi ko, ngumiti silang dalawa at muling lumangoy. Hindi sila marunong lumangoy ngunit sa tulong ng floater sa kanilang mga bewang ay hindi sila malulunod. Lampas sa kanila ang tubig pero kahit ganoon ay hindi naman kita sa kanila na natatakot sila. Nag-enjoy pa nga sila. I miss swimming? Tiling sabi ni Charmaine sa gilid. Nakasuot na siya ng swimsuit niya. Napatayo ako sa aking pagkakaupo nang makita siya. Hindi ko pa din nakakalimutan na nangyari sa dalawa nang dahil sa kanya. Siya lang ang lumabas kaya napatingin akong muli sa glass na tanawang hapag. Doon ko nakita sina Sofia at Rafael na masinsinan na nag-uusap. Halika dito, gusto mong humiram? Natigil ang pagtitig ko kina Sofia at Rafael dahil sa pagsasalita ni Chloe. Kita ko kung paanong umalis si Chloe sa pool at hinubad ang kanyang floater at ibinigay kay Charmaine. Bumalik ako sa pagkakaupo, tiningnan si Charmaine at Chloe na animoy magkaibigan. Parang walang nangyari sa kanya at sa kanyang kapatid nang dahil kay Charmaine. Is this clean? Nag-aalangan pang kunin ni Charmaine ang floater na ibinigay ni Chloe. Yes, this is clean. Sabi pa ng anak ko. Tumango si Charmaine at kinuha na ng tuluyan sa kamay ni Chloe ang floater. Kaagad niya iyong isinuot. Tinulungan pa siya ni Chloe na maisuot ng tama. Tinapik niya ang kamay ni Chloe at hindi man lang siya nagpasalamat bago lumundag sa pool. Malungkot na ngumiti si Chloe sa akin. Umupo siya sa gilid ng pool at ang mga paa niya lamang ang nababasa. Pinanood ko na lang sila habang naliligo. Inilahad ko kay Chloe ang gilid ng aking inuupuan para doon siya maupo. Umiling siya at muling tiningnan si Chloe. Anong pangalan mo? Tanong ni Chloe kay Charmaine. Charmaine. Walang emosyon na sagot ni Charmaine. Ilang taon ka na? 4. Hala, parehas tayo. Pero kaka-4 lang namin ang kakambal ko. May kakambal ka ba? Usisa ni Chloe.
Isang iling ang sagot ni Charmaine sa tanong ni Chloe. Tumawa naman si Chloe at pinakilala si Clyde sa gilid ng pool. Hindi tinapunan ng tingin ni Charmaine si Clyde. Basta tumango lang ito. Kailan ang birthday mo kung ganun? April 30. Sagot ni Charmaine at tiningnan si Chloe. You're so annoying. You have a lot of questions. Can you shut up your mouth for a while? Matigas ang bawat bigkas ni Charmaine. Natigilan si Chloe at ngumiti pa din. Gusto kitang makilala. Wala akong kaibigan dito eh. I'm not. I don't want to be your friend. Sabi niya at lumangoy na sa ibang parte na malayo kay Chloe. Nakasimangot na patingin si Chloe kay Charmaine. Umalis na doon si Clyde at pumunta na sa gawi ko. Kinuha ang juice at uminom bago kinain ang sandwich na ginawa ko. Basang-basa si Clyde kaya pinulupot ko ang towel sa kanyang katawan. Nanay, ang maldita niya. Gusto lang naman siyang makilala ni Chloe. Ganun din siya noong isang araw kaya tinulak ko siya. Anya habang kumakain. Napatingin ako kay Clyde. Clyde, huwag ka nalang makisali sa usapan nila. Pero nanay, inaaway niya si Chloe. Alam ko, pero titigil din si Chloe sa kanya kapag napuno na siya sa ugali ni Charmaine. Wika ako at ginulo ang kanyang buhok. Kilala ko ang anak ko. Hindi pipilitin ni Chloe ang kanyang sarili kung ayaw sa kanya ng isang tao. Kusa siyang aalis at tatahimik na lang sa isang gilid. Sa mga nanunukso sa kanya sa lamienda, wala siyang kaaway na ginamitan niya ng kamay. Pwera na lang kay Clyde na sinusuntok kaagad kapag napuno. Can you get me water? Napahinto ako sa aking iniisip nang marinig ko ang boses ni Charmaine. Po? Pag-uulit ko. Hindi ko naman kino-question ang pagpapalaki sa kanya ni Sofia. Pero hindi ba siya marunong gumalang? Magsabi ng po o opo? O kahit please, wala? I said, can you get me water? Inulit naman niya. Bumuga ako ng hangin at tinignan siya ng mariin bago ako tumayo para kuhanan siya ng tubig sa loob ng bahay. Pumasok ako sa loob. Wala na doon si Rafael at Sofia. Mahina lamang ang galaw ko para hindi makalikha ng kahit anong tunog. Ngunit sa paglapag ko ng baso sa kanilang lamesa ay tumunog kaagad na nakuhang atensyon ni Rafael. Daniela, ayos lang ang tatlo? Tanong niya sa akin. Oo, ayos lang. Naliligo sila Chloe! Natigil ako sa pagsasalita at sinigaw na lamang ang pangalan ng anak ko. Nakita ko siyang nasa gitna na ng pool. Walang suot na floater kaya sinusubukan niyang makaahon doon. Nauna ako sa pagtakbo kay Rafael. Lumagapak na ang tubig nang makarating ako malapit sa pool dahil sa pagtalo ni Rafael. Kaagad niyang kinuha sa Chloe na hinahabol na ang kanyang hininga. Hinayos niya ang buhok ni Chloe na nakatakip sa kanyang muka at niyakap. Nanay! Kasabay ng kanyang pag-iyak. Yakap-yakap siya ni Rafael at pinatahan sa pag-iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nangatog ang aking binti sa aking nasaksihan. Nanginginig na rin ang aking mga kamay dahil sa nangyari kay Chloe. Paano kung hindi ko yun nakita? Umahon si Rafael sa pool kasama si Chloe. Umiiyak na umalis si Chloe sa kanyang ama at sa akin siya nagpabuhat. Hindi ko pinansin ang basa niyang katawan. Mas lalo ko siyang niyakap nang nanginginig na siya sa takot at lamig. Dinig ko ang paghikbi niya. Ano nangyari? Matigas na tanong ni Rafael. Napatingin ako kay Charmaine na nakatitig kay Chloe na nasa bisig ko. Malakas ang kutob ko na may kasalanan siya kung bakit muntik nang malunod si Chloe. Parang kanina lang, umuupo lang ang anak ko sa gilid ng pool tapos nasa gitna na siya. Ang bilis ng pangyayari. Tinulak ng batang yan si Chloe, tatay. Sumbong ni Clyde sa ama at itinuro pa si Charmaine na suot-suot pa rin ang floater ni Chloe. Kumalabog ang puso ko. Namuo ang galit sa loob ko. Kaagad ko ikinayom ang aking kamay habang titig na titig kay Charmaine. Parang gusto ko siyang pagalitan sa ginawa niya kay Chloe. Gusto ko siyang pagsabihan. Gusto ko siyang saktan. Pero hindi ko ginawa dahil natatakot ako. Natatakot ako sa susunod na mangyayari sa amin ng mga anak ko. Nasa poder kami ni Rafael at baka mapano pa ang kambal ko sa gagawin ko. Isinantabi ko ang galit ko sa bata. Hinayaan ko. Lumuhod si Rafael sa harap na Charmaine. Ano ginawa mo kay Chloe, Charmaine?
Bakas ang galit sa boses ni Rafael. Anong ako? Wala akong ginawa sa Sinungaling ka? Nagulat ako nang biglang itinulak ni Clyde sa Charmaine. Natumba si Charmaine na kaagad din kinuha ni Rafael. Kita ko kung paanong mariin na pumikit si Rafael sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung sino ang pagagalitan o pipiliin niya sa dalawa. Hindi naman niya kailangan pumili. Alam kong hindi naman kami pipiliin kahit kailan.